Kung mahilig kayo sa hot pot, pag nag-visit kayo sa Korea, i-try nyo tong shabu-shabu. Para lang din siyang lumpia. Tapos isasaw-saw na. Ha? Si nanay pala yun. Sana all nakasama ang nanay. Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and spend time with me. Lalabas na naman ako today para sa me time and errands. Kaya, to netizens, ikot tayo dito sa South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Tara! Uy, bago yun na. Tara! Hindi na dyan lang kayo. Oo nga no, ba't ko naisip yan? Anyway, let's go! Sa car service center para ipagawa yung light sa may bandang plate number. Sabi ni Alex, ipagawa ko na today. Alam nyo ba, all along, akala ko walang problema si Pride nung pina-check up ko. So, nung pinakita ko kay Alex yung results, sabi niya, meron kailangang ipagawa wipes, so kailangan mong bumalik. Ilang linggo na, hindi pa ako bumabalik. Tumawag kanina umaga. Sabi niya, wife, umalis ka na today. Ipagawa mo na. So, syempre, dahil ayoko nang masermonan ako ng asawa ko, punta na tayo sa car service center. Ma-warm yung panahon today. Temperature check, 11 lang. Pero, hindi malinis ang hangin kasi may fine dust. Yun yung problema namin dito sa Korea. So before pa mag-COVID, nagmamask na talaga kami. What's up is down, what's left is right. I'm already here. Okay, take na nila si Pride. Okay, tatawagan daw ako pag tapos na. Buti na lang, wala masyadong sasakyan. Here, push. Ang bilis. Tapos na kagad yung sasakyan ko. So, let's go. Kunin na natin ang aking Pride. Here. Mapapawaw ka talaga sa service ng Korea. Sobrang bilis. Okay, anyway, this time, ako ay pupunta na sa Hanam para bisitahin ang aking kaibigan na si Rose Ann kasi may good news! She's pregnant again! Yay! Congratulations, Rose Ann! Be healthy kayo ni baby mo! Kaya dadalawin ko siya. And si nanay ni Rose Ann ay naoperahan. Kaya naisip ko na dalawin na silang mag-ina. Love the world but keep the sky on your mind. Kamsahamnida! Very strict sila dito sa Korea. Lalo na kapag nakatira ka sa apartment. Hindi basta-basta pwedeng pumasok yung strangers. Seryoso nga. Kailangan ipa-register yung plate number na bibisita sa tenants. Oh, hello Ann. Nasaan ka? Dito sa may parking. Oh, sige. Araso. Labas na ako. Bye-bye. Kita ko na kayo. There's Rose Ann. Hi, Nay! Si Rose Ann and si Nanay. Kumusta ka, Nay? Okay na? Okay yung recovery mo? Oh. Pagka-opera mo, shopping ka na lang. Sana all marami pera. Nandito kami sa Hanam. Dati si Ann ay kasama namin sa Guri. Magkakapit bahay kami hanggang sa lumipat na sila. Parang ako yung anak ni Ina yun. Sila yung magka-holding. Kami magka-holding. Ito Jason Dang. We're gonna have shabu-shabu or yung hot pot sa atin sa Philippines. Okay. Ito yung rice paper na ilalagay sa mainit na tubig para magiging wrap. Ito yung lagay ng gulay. Self-service ang gulay. Kung ano yung gusto naming ilagay, pwede kaming pumili. Here.
Tapos ito naman yung mga gulay para sa Wolom Sam. Yung Vietnamese roll. And then, may sausawan din. Ito pa yung ibang ingredients na pwedeng ilagay. Mushroom, pumpkin, another kind of mushroom, dumplings, fish cake, rice cake. Ito yung side dishes. Yan para sa noodles. So, yung broth ay kumukulo na. Gulay. Mushroom. Atong purple na to ay sweet potato rice cake. Gagawa ng wrap si Anne. Yan yung tinatawag na Wolom Sam. Tapos iro-roll mo na, Anne. Para lang din siyang lumpia. Yan. Tapos isasawsaw na. Ha? Si nanay pala yun. Kay nanay pala yun. Kay nanay pala. Sana all nakasama ang nanay. Mahilig kayo sa hot pot, pag nag-visit kayo sa Korea, i-try nyo tong shabu-shabu. Lunch na namin to. Kaya, kapag nag-asawa ka ng Korean and nakarating ka sa Korea, matututo ka talagang kumain ng gulay. Akin na, nanay. Lagyan ka na. Sige, ikaw na. Okay. Sige, ikaw na. Ba't mo ako pinapagalitan? Pwede, ikaw na nga po. Napalakas yung boses. Bilawan na sa Joke lang po. Na ano lang. Tinanggal na yung gulay, ilalagay na natin ang noodles. This time, pwede na tayong gumawa ng porridge. Siyempre, we need rice. So, yun yung process ng pagkain ng hot pot dito sa Korea. Pinakita ko lang para may idea kayo kung paano. After ng lunch, magko-coffee shop kami. Meron tinatawag na ilcha, itcha, samcha dito sa Korea. Pero kami, hanggang itcha lang kami. Lunch and coffee, yan. Ganito ang street sa Korea. Congratulations, Anne! Let's congratulate Anne para sa third baby nila ng husband niya. Humayo kayo at magpakarami. Nisa River City. Ito kami magko-coffee shop. May photographer, oh! Pwesto ka na! Ang cute ni nanay. Go inside.
libre ng lunch, so ako ang manlilibre ng coffee. Kamsahamnida. Nice ang coffee shop, Ann. I'm so in love with this coffee shop. Coffee shop. Ako ay uuwi na at si Anay masama na ang pakiramdam. Oh, bye-bye. Nanay! Mananay, bye-bye! Magpahinga ka. Bye-bye. Thank you, Ann. Bye-bye na. Bye-bye! Biglaan yung meet up namin ni Ann. So, wala akong na-prepare na gift. Saka na lang kapag balik ko kasama si Nema. Namimiss niya na si Nema kasi ang tagal na niyang hindi nakakasama. Hindi pa pala ako uuwi. Tumawag na yung sa Soda where I bought my new pair of boots. Gift ko yan sa sarili ko. Pipick upin ko na. Unbox natin. And meron pa akong isang binili. Another gift for myself kasi deserve ko naman yun. Nakakatuwa lang na may buntis akong kaibigan. Genie. Kanina, napag-uusapan namin yung pagbubuntis kasi very vocal ako na gusto ko pa talagang mag-anak ng isa pa. Ready na ako. Yung thyroid lang yung hindi ready sa pagbubuntis ko. Si Alex kasi nag-worry talaga siya sa health ko. Pero alam niya yung gustong-gusto ko pang dagdagan si Ina and si Iju. Even sila Abudzi and Omoni and the rest of my husband's family, expected nila na mag-aanak pa kaming mag-asawa. Kaya nung birthday ng mga biyanan ko, may nag-message yung tita ni Alex. Dagdagan pa daw namin yung pamilya namin. Nasa Hyundai Outlet na ako. Masarap yung steak dito. Favorite restaurant to ni Ina dito sa Hyundai Outlet. Pero, ang Alex, hindi niya bet. Kasi sobrang dami ng servings. Hindi daw namin maubos. Pwede naman namin ubusin. I'll show you yung Christmas decors dito sa Hyundai Outlet. Wow, nice! I'll show you the night view ng decor. Yan. Okay, welcome to Hyundai Outlet. The way to winter delight. Dahil taglamig, i-share ko lang sa inyo. Nagpo-provide sila ng blankets. Here. Para yung mga magtatambay dito sa labas, may pang cover. Tapos yan ay heater din. Very nice lang idea. Ang maganda dito sa Korea, open na sila sa mga pets. So, allowed ang mga dogs. Usually, dogs lang naman yung pinapasyal. Alangan namang ipasyal dito yung iguana. Snake, diba? Natawa ako sa joke ko. I'm not gonna shop anymore kasi nag-shopping na ako last week. Hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi I wanted to enjoy my time alone without camera. But I'll show you what I bought from last week. Unbox natin. I bought my boots from Soda. Here. 감사합니다. Okay, I already got my boots. I'll show you at home. 안녕히 계세요.
ulan. Kaya pala parang ang init. Parang ang sarap mamasyal today, no? Kaya lang wala na akong energy para mamasyal pa. Uwi na tayo. I'm already home. I'm just gonna unbox my gifts for myself na gusto kong i-share sa inyo to netizens. Minsan lang naman ako mag-show off ng nabili kong bagay para sa sarili ko. Actually, early Christmas gift to for myself na kailangan ko naman talaga and gustong-gusto ko talagang bilhin. So, do you remember when Ate Ann and I went to Hanam Starfield? That day, I really wanted to buy a new bag. Yung half moon shape na bag kasi uso siya ngayon. Nag-iisip ako na mag-budget talaga ng malaki para sa isang half moon shape bag. Kaya lang, ang presyo is around 1.5 million won. Kung naka-sale na sa 1.2 million won. Mabilis ako magsawa sa bag eh. Kaya, I decided na bumili ng hindi ganun kamahal pero leather bag. So, first is this half moon shaped sling bag from Joy Grayson naman to. Hindi ko na to i-unbox kasi nakita nyo naman na sa vlog. Ito yon. I bought 2 new bags pala from Joy Grayson. So, i-unbox ko yung bucket bag na nabili ko. Mahilig ako sa bucket bag. So, this one from Joy Grayson. Baka naman. I'll show you. May dust bag. Actually, tinanggal ko na yung paper filling sa loob. Tada! Sobrang gustong-gusto ko tong nabili ko na to. Itong dalawa. So, this one. Tada! Tapos, leather na to. Ang gaan ng pagka-leather niya. Yung texture is very smooth. Paano to buksan? Like this. Sa side. Pwede siyang sling. Ang pangalan ng bag ay Serendipity. Wala siyang zipper sa loob. Ganito lang. Safe naman yung ganitong bag dito sa Korea kasi hindi ka mananakawan. So, this one, nice. Oh, kita nyo ba? Okay. Hindi ko na i-share yung presyo pero reasonable naman yung price niya. Tsaka, ang importante naman is gusto ko yung style. Perfect for winter season talaga. Ay, I'm so in love with Serendipity. Tapos, ito pala, Shera. Ito naman, pina-custom made ko ang boots na to. Kasi yung legs ko ay payat. So, hindi magandang tignan kapag masyadong wide yung boots. Ready na ba kayo? Wait. These are from Soda. Pero na akong black boots eh. This time, bumili ako ng dark brown naman. Wow! Wait lang. Wait. Tadaan! Wow! Nice, no? Kakatuwa. Sobrang natutuwa ako. Lalong-lalo na kapag nabibilhan ko yung sarili ko from my hard-earned money. At saka, may mga na-offend yata sa akin na mga mommies na umaasa lang daw talaga sila sa sweldo ng mga asawa nila. Pag nagbibigay ako ng opinion, ang lagi kong ginagamit na example is yung sarili ko. Hindi naman ako nag-mention ng ibang tao. At tapos when I give advice, based din yun sa experiences ko. So kung may na-offend sa akin, pasensya na kayo ha. Pero sige, I'll be more careful na lang. Para maiwasan din na may sumama ng loob sa akin. Sorry na. Okay, so here! Perfect siya for any outfits. Sukatin ko nga. So, fit na to sa legs ko. Pwede naman siya kahit naka wide-angle pants. Here. Okay naman. Mag-change lang ako ng pangbaba. Nice din pag naka-skirt. Here. Yan. Perfect talaga siya para sa legs ko. Yan. Here. Para sa mga nagtatanong kung anong height ko, 5'5" ako. Madaming natatangkaran sa akin eh. Parang hindi naman. Sana nga 5'7" na lang ako eh. Pero syempre, kontento ako kung ano yung binigay ni Lord sa akin na height. And kontento ako with everything that I have right now.
O, diba? Feel na feel ko na yung outfit ko to, Nerisens. Pwede na akong mag-party-party mamaya. Nakikita nyo ba ako? Siyempre, gusto ko magpasalamat kay Melissa, isang subscriber ko from South Korea, na asawa din ng Korean. Happy ang relationship niya together with her husband and 3 kids. Nagpadala siya sa akin ng regalo. And thank you so much, Melissa! Sobrang happy ni ate and hopefully makabanding kita. Medyo malayo kasi yung place niya sa amin. Wow! Para talaga akong nagbubukas ng pamasko. Red pa ang bag. Wow! Okay. Siyempre, ang laman ay assorted pulveron na super favorite na merienda ni Ina. Punch bar na favorite kong merienda nung nasa Pilipinas ako kasi sobrang sarap nung feeling na chocolate sa loob, diba? Oy, syempre, hindi nawawala to sa handaan, sa bawat okasyon sa atin sa Philippines. Ang pansit bihon! Thank you so much, Melissa. Perfect to para sa Christmas. Iluluto ko to. Thank you so much. Anyway, that's it. This is my video for today. Thank you for spending time with me and thank you sa lahat ng nag-congratulate kay Rose Ann. Let's pray na maging healthy sila ng baby niya and maging healthy yung pregnancy niya kasi marami talagang pinagdaanan si Rose Ann bago siya magbuntis. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Merry Christmas!